Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1476. Pagkikita. Isang kumpol ng mga ilaw ang kumislap sa walang laman na kaharian. Ang bilis nito ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, lumitaw ito sa gilid ng kadiliman bago tuluyang nawala. Brother Xiaoyan, sa ating bilis, dapat ay maabot natin ang Eastern Dragon Island sa loob ng isa pang mahigit 10 minuto. Inangat ni Yao Ming ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo kung saan naroon ang umaagos na liwanag. Nilinggan niya ang kanyang ulo at kinausap si Xiaoyan sa tabi niya. Oo, dagdagan natin ang ating bilis. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa kailaliman ng dilim habang ang kamao sa kanyang manggas ay dahan-daang nakakuyom. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ang kanyang bilis ay muling pumailan lang. Si Yao Ming at ang iba pa ay nagmamadaling sumunod sa kanya nang makitang mas mabilis siyang lumakad. Teka! May pamilyar na aura. Nagpatuloy ang paglipad na ito ng ilang minuto bago biglang tumahimik ang katawan ni Xiaoyan. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa isang bahagi ng bakanteng kaharian sa kaliwa niya. Bang! Isang matinding pagsabog ng enerhiya ang ibinuga mula sa loob ng bakanteng espasyo. Kaagad, isang figure ang dumura ng dugo at umatras, nahulog sa isang grupo ng mga tao. Mapatla ang mukha ng figure habang galit na tumingin sa paligid niya. Mahigit 10 figure ang lumitaw sa paligid makalipas ang ilang sandali. Ang lahat ng kanilang mga aura ay napakalakas. Maliwanag, lahat sila ay napakalakas, lalo na ang dalawang matanda na nangunguna sa kanila. Ang kanilang mga aura ay mukhang ordinaryo, ngunit mayroong isang nakakatakot na pressure na kumakalat mula sa kanila. Sila ay nakakagulat na dalawang pinakamataas na eksperto na nakarating sa klase ng Bansheng. Tatlong malalaking Dragon Island, talagang matapang kayong salakayin ang kanyang kamahalan, ang Dragon Emperor. May humigit kumulang 7 hanggang 8 numero ang napaliligiran ng 10 individual, ngunit karamihan sa kanila ay malubhang nasugatan. Mayroong dalawang pamilyar na mukha sa mga taong ito. Kung titingnan sila ng mabuti, sila ay si He Qing, na ilang beses nang tumulong kay Xiaoyan, at si Elder Zuli, na nakilala ni Xiaoyan minsan. Tanging ang dalawang ito sa loob ng grupo ang mukhang nasa mas maayos na kalagayan, ngunit ang kanilang mga mukha ay kasalukuyang napakalungkot. Nagpapatrol sila noon. Sino ang mag-aasam na malalaman nila ang tatlong malalaking Dragon Island na pag-atake sa Eastern Dragon Island pagkabalik mula sa patrol? Bago sila makabalik ng napakabilis, natapos na nilang nakilala ang grupong ito mula sa tatlong malalaking Dragon Island na nagbuklod sa Eastern Dragon Island. Agad na sumiklab ang isang malaking labanan. Ang resulta ay isang bagay na hindi na kailangang banggitin. Sa dalawang Bansheng, madali silang natalo ng kabilang partido at hinabol sila dito. Maliwanag, ang kabilang partido ay nagpaplano na alisin ang lahat sa kanila. Hihihi. Zuli, ang tatlong dakilang hari ng dragon ay ang mga tunay na pinuno. Nakahanap kayo ng ilang peke mula sa hindi kilalang lugar sa pagtatangkang pag-isahin ang Ancient Void Dragon. Napakawalang muwang mo talaga. Isang lalaking nakasuot ng battle armor ang mapanuksong sumulyap kay Zuli at tumawa. Isa siya sa mga commander ng unit na ito at nagtataglay ng lakas ng isang intermediate na Bansheng. Mas malalaman ninyo kaysa sa akin sa inyong mga puso kung ito ay peke. Mukhang nakalimutan na ninyo ang mga patakaran ng ating tribo sa ilalim ng pamumuno ng tatlong dakilang hari ng dragon. Malungkot ang ekspresyon ni Zuli habang nagkomento sa sitwasyon. Bahagyang kumunat ang noo ng matandang nakabaluti na iyon nang marinig ang mga salitang ito. Medyo hindi natural ang ekspresyon niya. Sa loob ng Ancient Void Dragon Tribe, ang Royal Clan ay may ganap na awtoridad sa mga ordinaryong miyembro ng tribo. Ang pressure na nagmula sa loob ng bloodline ay nagdulot ng takot sa isang ordinaryong miyembro ng tribo na lumaban sa Royal Clan. Ang dalawa sa kanila ay nagtataglay ng mataas na katayuan sa loob ng tatlong malalaking isla ng dragon. Natural, naunawaan din nila na ang batang Dragon Emperor sa Eastern Dragon Island ay talagang nagtataglay ng napakadalisay na royal bloodline, ngunit sila ay pinamumunuan ng tatlong Dragon King sa loob ng maraming taon, kaya ang kanilang paraan ng pag-iisip ay binago.
Maaaring hindi sila manggahas na direktang salakayin ang batang Dragon Emperor na iyon, ngunit hindi sila nakaramdam ng labis na takot habang inaatake ang iba. Chen Zuan, huwag mong sayangin ang hininga mo sa matandang ito. Mabilis na tapusin sila. Ang paglaban mula sa Eastern Dragon Island ay mas matindi kaysa sa inaasahan natin. Kailangan nating bumalik ng mabilis. Isang mapula ang mukha na matandang naiinip na ikan-away ang kanyang kamay at sumigaw habang siya ay nakatayo sa tabi ng matandang nakabaluti na iyon. Dalawang matandang bastos, ang iyong tatlong dakilang Dragon Island ay walang kakayahang sirain ang aking Eastern Dragon Island. Kapag ang Dragon Emperor ay naging mas malakas, ang iyong tatlong dakilang Dragon Island ay maghihintay na mamatay. Galit na nagmura si Heiching. Hihihi. Kung kaya mo lang maghintay hanggang sa dumating ang oras na iyon. Malamig na tumawa ang pulang mukha na matanda. Agad na nanlamig ang kanyang mga mata nang ibinato niya ang palad kay Heiching sa bakanteng espasyo. Isang nakakatakot na hangin ang palm unit sa hangin at mabilis na tumama sa katawan ni Heiching na parang kidlat na bilis. Grog. Ang kasalukuyang Heiching ay maaaring umabot sa ikawalong change peak ng Daozun class, ngunit paano niya maihahambing sa isang mataas na antas na bansheng? Agad na gumuho ang baluti sa kanyang katawan. Isang malaking subo ng dugo ang tumalsik nang bumangga ang kanyang katawan sa ilan pang miyembro ng tribo sa likuran niya. Ikaw na matandang tao na hindi alam ang kanyang limitasyon. Ang lakas ng loob mong umungol sa matandang ito. Ang mapupulang matandang iyon ay malamig na tumawa ng may pang-aalipusta pagkatapos na iluwan ni Heiching ang dugo at lumipad pabalik gamit ang isang palad. Ikaw na lokong bastos. Agad na namula ang mga mata ni Heiching matapos makaranas ng matinding suntok na ito. Biglang bumukol ang katawan niya na doble ang laki nito. Patayin silang lahat. Huwag hayaang mabuhay ang sinuman. Malamig na ngumiti ang mapupulang matandang lalaki at umiling nang makitang nababaliw si Heiching. Kumaway lang siya ng kamay at nagutos. Ang lakas ng loob mo. Nagalit si Zuli. Isang napakalaking Daochi ang sumabog habang siya ay sumuntok pasulong. Isang malawak at makapangyarihang Daochi ang nagtipon sa 1,000 talampakan na laking dragon na tuwang-tuwang sumugod patungo sa pulang mukhang matanda. Roar! Ang katawan ng matandang nakabaluti na iyon ay namamaga habang umaatake si Zuli. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang half-man half-dragon combat state. Umungol siya sa langit bago bumaril pasulong na parang bola ng kanyan. Sa isang suntok lang, nabasag na niya ng tuluyan ang higanteng energy dragon. Zuli, pareho ang ating lakas. Paano mo ako lalabanan ngayong nasugatan ka? Ang elder na iyon, na naging kalahating dragon, ay humakbang sa walang laman na hangin. Ang kanyang katawan ay kakaibang lumitaw sa itaas ng ulo ni Elder Zuli habang ang isang malaking dragon claw ay marahas na napunit sa hangin. Sinabayan pa ng napakalakas na hangin. Bang! Nagkatikip si Elder Zuli ng kanyang mga ngipin habang ang napakabangis na pag-ataking ito ay bumaba mula sa itaas. Isang baluti na may mga simbolo ng dragon ang lumitaw sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang baluti ay lumitaw na parang galit na dragon habang ito ay marahas na nabangga sa kalahating dragon na elder na iyon. Bang-bang! Malamig na ngumiti ang pulang mukha na elder na iyon at iwinagayway ang kanyang manggas habang sinasalubong ni Elder Zuli ang kalahating taong kalahating dragon na elder sa isang matinding labanan. Sa tuwing gagawin niya ito, isang mandirigma mula sa Eastern Dragon Island ang dumura ng dugo at bumabalik. Sisubog din ang baluti sa kanilang mga katawan. Sa wakas, ang mga mandirigma mula sa tatlong dakilang tribo ng dragon ay susugod sa mandirigmang iyon mula sa Eastern Dragon Island. Lalaban ako sa iyo hanggang sa huli. Isang matinding galit ang agad na sumabog sa mga mata ni Heiching matapos makita ang kanyang mga miyembro ng tribo na sunod-sunod na banihag. Isang nakakabaliw na suntok ang tumama sa dalawang figure na patungo sa kanya, na nagdulot sa kanila ng pagsusuka ng dugo at lumipad pabalik. Ang kanyang paa ay humakbang sa himpapawid habang ang kanyang katawan ay bumaril patungo sa pulang mukhang matandang iyon sa bilis na parang kidlat. Ang isang parang langgam ay talagang nangangahas na hamanin ako. Malamig na tumawa ang mapupulang matanda at umiling nang makita ang pag-ataking ito. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at mabilis na lumitaw ang makakapal na kaliskis.
Mabilis siyang sumuntok nang may nabuong malalim na sonic boom sa ilalim ng kanyang kamao nang may putok. Pagkatapos nito, nabangga nito si Heiching, na paputok na binaril. Bang! Ang malakas na banggaan na ito ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ng mapulaang mukha. Umatras din siya ng kalahating hakbang. Sa kabilang banda, ang braso ni Heiching ay nagsiwalat ng ugat at naglabas ng puff na tunog habang naglalabas ito ng maraming araw ng dugo. Lumitaw din ang hindi malinaw na tunog ng mga buto. Ang kanyang kamay ay mahinang bumagsak habang ang kanyang katawan ay lumipad pabalik sa layo na 10,000 talampakan. Saka lang siya dahan-daang huminto. Si Heiching ay nanatiling suspendido sa walang laman na kaharian na may dugong nakatikip sa kanyang katawan. Nabasag na ang lakas ng kanyang katawan dahil sa suntok ng matanda na pula ang mukha. Kung ang kanyang pisikal na katawan ay hindi masyadong malakas, malamang na ang suntok na iyon ay pumutok sa kanyang katawan. Mamamatay na ba ako? Ang mga mata ni Heiching ay unti-unting naging malabo. Sa sandaling ito, siya ay malubhang nasugatan ng mapula ang mukha na matanda. Bagamat nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan sa kanyang puso, naunawaan din niya na may napakalaking agwat sa pagitan niya at ng kabilang partido. Relax, itatapon kita sa Dragon Tomb kapag patay ka na. Maaari itong ituring na pahingahan para sa iyo. Nag-iba-iba ang espasyo sa harap ni Heiching nang lumitaw ang pulang elder. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam habang nakatingin kay Heiching. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan at marahang inilagay ang kanyang kamay sa itaas ng ulo ni Heiching. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang medyo malabo na mga mata. Wolzon, hindi ka pababayaan ng Dragon Emperor kung maglakas loob kang patayin siya. Si Elder Zuli, na hinihila sa malayo, ay naramdaman na nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang sitwasyon ni Heiching. Pulang dugo ang kanyang mga mata habang umuungal. Hihihi. Ang Dragon Emperor. Iyan ay kung makakaligtas lamang siya sa pinagsama-samang lakas ng 3 hari ng dragon. Umiling ang mapula ang mukha ng matandang iyon at tumawa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin kay Heiching, na nagpaplanong mag-ipon ng kanyang lakas para magpakawalan ng isang atake. Nagpatuloy siya ng may habag sa kanyang boses. Ikaw ay talagang napakahirap na karakter. Sa kasamaang palad, mali ang iyong pinili. Medyo naiinip na umiling si Heiching matapos bigkasan ang mga salitang iyon. Hinawakan niya ang tuktok ng ulo ni Heiching at dahan-dahang ginamit ang kanyang lakas. Ang tagumpay sa pagkakataong ito ay pag-aari ng 3 malalaking isla ng dragon, ngunit makatitiyak ka na maraming tao ang sasama sa iyo. Kahit papaano, hindi ka makaramdam ng kalungkutan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Ang kanyang matatalas na daliri ay dahan-daang idiniin pababa at nabuo ang 5 butas ng dugo sa ulo ni Heiching, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang medyo malamig na kamay na tahimik na dumapo sa kanyang ulo habang dudurugin na niya ang ulo ni Heiching. Kasabay nito, ang isang malambing na boses ay dahan-daang pumapasok sa kanyang tainga. Ang kanyang katawan ay tumahimik na parang estatwa. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba ay mas mabilis mong madudurog ang ulo niya kaysa sa gagawin ko sa iyo? Si Heiching, na nakapikit na para hintayin ang kamatayan, ay biglang nagmulat ng 2 mata nang marinig ang malambot na boses na walang galit. Isang pamilyar na payat na figure ang lumitaw sa kanyang mga mata. Xiao. Xiao Yan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1477. Lutesin. Ang mga mata ni Heiching ay labis na natigilan habang tinitingnan ang payat na figure, na lumitaw sa tabi niya, lalo na nang makita niyang ang kamay ng figure ay dahan-daang dumidiin sa ulo ng matanda na may pulang mukha. Ang kanyang mga talukap ay hindi sinasadyang kumaibot. Sino ka? Ako si Elder Wolzon mula sa Northern Dragon Island. Ang katawan ng mapupulang matanda ay ganap na tumahimik sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay hindi naglakas loob na gumalaw kahit kaunti. Ramdam niya ang nakakatakot na lakas ng kamay sa kanyang ulo. Malinaw na naiintindihan ng kanyang puso na ang kanyang ulo ay sasabog sa isang kumpol ng madugong hamog kung ang kamay na ito ay malumanay na nanginginig. Saan ba nanggaling ang halimaw na ito? Bakit hindi ko naramdaman ang paglapit niya? Patuloy na kumikislap ang mga mata ng matanda na pula ang mukha.
Mabilis ding nagbago ang ekspresyon niya. Bitawan mo ang iyong kamay. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan ang matanda at binigyan siya ng utos. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Mabilis niyang inikat ang kanyang mga mata. Bibilang ako ng 3 at sabay tayong magpapakawala. Anong masasabi mo? Xiaoyan, patayin mo siya. Isa siyang elite na si Ban Sheng mula sa Northern Dragon Island at may mas mataas na katayuan kaysa sa akin. Sulit na ipagpalit ang buhay ko para sa kanya. Ang mukha ni He Qing ay naging purple habang siya ay mahinang umungal. Nanlamig ang mga mata ng mapula ang mukha. Agad niyang naramdaman ang pagnanais na basagin ang ulo ni He Qing, ngunit maaari lamang niyang pigilan ang nakamamatay na pagnanasa sa kanyang puso sa sandaling maisip niya ang misteryosong taong ito, na isang taong hindi pa niya nakilala. Nagtanong siya sa malalim na boses. Ano sa palagay mo? Sige. Ngumiti si Xiaoyan. Sige. 1, 2, 3. Natuwa ang matanda na pula ang mukha. 3 numero ang mabilis na nasambit sa kanyang bibig. Matapos tumunog ang huling numero, naramdaman niyang lumilipat nga ang malamig na kamay sa itaas ng kanyang ulo. Nagmamadali niyang itinapon si He Qing sa tabi at lumipad na parang kidlat na bilis. Maaari ko bang malaman kung sino ang kaibigang ito? Ang bagay na ito ay ganap na usapin ng ating Ancient Void Dragon Tribe. Kaibigan, sana ay hindi ka makialam. Ang mga hari ng dragon ng 3 malalaking isla ng dragon ay malapit lang. Kung maakit sila dito, sa tingin ko ay napakahirap para sa iyo na makatakas. Malinaw na nakita ng lalaking pula ang mukha ang taong namagitan kanina matapos lumipad palayo. Agad siyang nagulat nang makitang napakabata ng taong ito. Malalim ang boses niya habang nagsasalita. Kumilos si Xiaoyan na parang hindi niya narinig ang sigaw ng lalaking pula ang mukha. Ibinaba niya ang kanyang katawan at tinulungang tumayo si He Qing. Pagkatapos nito, kumuha siya ng medicinal pill at itinapat ito sa bibig ni He Qing. Tumawa siya. Paano na? Hindi sapat na patayin ako. Mapait na ngumiti si He Qing at umiling. Tumingin siya sa mapula ang mukha at nagsisi na sinabi. Dapat ay pinatay mo siya ng mas maaga. Ang taong ito ay isang elite na Ban Sheng. Ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagputol ng laman ng Northern Dragon Island. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay hindi isang bagay na makikita mo sa lahat ng oras. Ang boses ni He Qing ay naglalaman ng matinding pagkabigo. Sa paraang nakita niya ito, ang paggamit ng kanyang buhay kapalit ng isang piling Ban Sheng ay lubhang kapaki-pakinabang. Wuzon, anong nangyari? Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naramdaman din ng kalahating dragon na elder na nakikipaglaban kay Elder Zuli. Kumunat ang noo niya at sumigaw ng malakas. Ang kanyang mga pag-atake ay nanatiling lubhang walang awa habang siya ay nagsasalita. Ang kanyang mga kuko ng dragon ay umindayog at isang malakas na hangin ang nagtulak kay Elder Zuli sa isang medyo miserableng kalagayan. Si Elder Zuli ay nasugatan sa simula, kaya hindi niya nagawang talunin ang kabilang partido. May nangyaring problema. Ang pulang mukha na matandang lalaki, na tinawag na Wuzon, ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Nararamdaman niya ang hindi malinaw na pressure mula kay Xiaoyan. Kaya naman, hindi siya nang ahas na maging pabaya habang tumugon siya sa malalim na boses. Bang! Napangiwi ang kalahating dragon na elder na iyon nang marinig ito. Bigla niyang ibinato ang palad at pilit na pinaatras si Elder Zuli. Tumingin ang kanyang mga mata at sa wakas ay napunta kay Xiaoyan. Agad na nanliit ang mga mata na iyon habang sumisigaw siya sa malamig na boses. Kaibigan, ang pakikialam sa mga usapin ng aking Ancient Void Dragon na tribo sa walang laman na kaharian na ito ay hindi isang matalinong desisyon. Xiaoyan. Ginamit din ni Elder Zuli ang pagkakataong ito para makahinga ng maluwag. Tiningnan niya ang figure ng tao sa tabi ni He Qing at labis ding nagulat, ngunit tila may naalala siya habang nagbago ang kanyang ekspresyon. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Sinabi niya, "Bakit ka pumunta dito? Ang bagay dito ay hindi isang bagay na maaari mong panghimasukan. Dalhin mo si He Qing at umalis ka. Paprotektahan kita." Sinusubukang tumakas. Paano ito magiging napakadali? Kaibigan, ito na ang iyong huling pagkakataon.
Ang mga mata ng mapupulang mukha ay unti-unting nagsiwalat ng kawalang kabaitan habang nakatitig kay Xiaoyan at nagsalita. Ang isang intermediate na bansheng ay talagang nang-ahas na kumilos ng mayabang sa harap ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Bigla siyang humakbang pasulong, at nawala ang katawan niya sa isang iglap. Ang ekspresyon ng pulang mukha na matandang lalaki ay lubhang nagbago nang makitang mawala si Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na nagmamadaling umatras, ngunit ang kanyang katawan ay gumagalaw lamang ng isang malaking kamay ang tumagos sa espasyo sa kanyang harapan at dumapo sa itaas ng kanyang ulo. Kasabay nito, isang malamig na boses ang ipinadala sa hangin. Gumawa ka ulit at mamamatay ka. Gulat na gulat ang mata ng mapupulang mukha habang nakatingin sa figure na unti-unting lumitaw mula sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Ilang sandali pa, ang medyo namamaos niyang boses ay dahan-daang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ikaw. Isa kang piling daw Sheng. Hindi lamang ang pulang mukha na matandang lalaki ang natigilan sa pag-atake ni Xiaoyan. Maging sina He Qing at Elder Zhu Li ay lubos na namangha habang pinapanood nilang gumagalaw si Xiaoyan. Hindi sila nakabawi. Noong umalis si Xiaoyan sa Eastern Dragon Island noon, naging 5-star daw zone lang siya. Sa loob lamang ng ilang taon, lumipat siya mula sa 5-star daw zone hanggang sa isang daw Sheng. Ito. Sam Pain, paano niya aasahang magpapatuloy ang buhay ng isang tao? Napaungo si He Qing na parang hindi makapaniwala. Nagsanay siya sa loob ng maraming taon, ngunit nakaakyat lang siya sa ika-8 change peak ng Daozun class. Malayo pa rin ang layo sa klase ng Bansheng. Sa huli, si Xiaoyan, na mas mahina kaysa sa kanya noon, ay sumulong na sa kanya. Idiniin ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa ulo ng matanda na pula ang mukha. Sinulyapan niya ang pulang mukha na unti-unting namumutla. Matapos nito ay marahang idiniin ng kanyang daliri ang noo ng matanda. Sa pagpindot ng daliring ito, isang madugong butas ang nauwi sa noo ng matanda na pulang-pula. Mabilis na nanghina ang aura ng katawan ng matanda. Random na hinawakan ni Xiaoyan ang katawan ng lalaki gamit ang kanyang kamay at lumitaw ang isang simbolo sa noo ng matandang lalaki na pula ang mukha, na tinatakan ang kanyang Daoqi. Kinumplito ni Xiaoyan ang lahat ng mga pagkilos na ito bago hinawakan ang pulang mukhang matandang lalaki para kumilos. Lumitaw siya sa tabi ni He Qing at random na inihagis ang matandang iyon. Tumawa siya. Hindi na kailangang isakripisyo ang iyong buhay para makuha siya. Medyo mapuro si He Qing habang tinatanggap niya ang pulang-pulang matandang lalaki, na nasa hindi malamang kondisyon. Ang makapangyarihan at hindi mahahawak ang elite na si Bansheng sa kanyang mga mata ay naging walang silbi sa mga kamay ni Xiaoyan. Sa loob ng ilang minuto, ang taong iyon, na kumikilos ng mataas at makapangyarihan kanina, ay walang pinagkaiba sa isang patay na aso. Gulp! Si Elder Zhu Li sa tabi ay tahimik ding lumunok ng laway. Kahit na sa kanyang pinakamataas na kalagayan, kailangan niyang makaranas ng isang mapait na labanan upang talunin ang taong ito, ngunit nasa mga kamay ni Xiaoyan. Ang taong ito, paano siya nagsasanay? Naabot niya ang antas na ito sa loob ng maikling ilang taon. Hindi nakakagulat na kaibigan siya ng Dragon Emperor. Siya ay talagang pambihira. Umatras. Ang kalahating dragon na elder sa di-kalayuan ay natigilan dahil sa tagpong ito. Makalipas ang ilang sandali ay gumaling siya at ang lamig ay bumangon mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Isang mahigpit na sigaw ang napalabas sa kanyang bibig. Dahil nahuli ng kabilang partido si Wu Zun ng napakadali, ang taong iyon ay talagang isang tunay na Daosheng. Ang isang eksperto sa antas na iyon ay hindi isang taong maaari nilang harapin. Ang pananatili sa likod ay magiging katulad lang ng kapalaran ni Wu Zun. Ang kalahating dragon na elder ang unang umatras pagkatapos ng kanyang pag-iyak. Sa loob ng ilang iglap, nagpakita na siya sa gilid ng kadiliman. Kailangan niyang iulat ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, natural na may ilang eksperto mula sa isla na tatapusin ang batang ito. Xiaoyan, huwag mo silang payagang makatakas. Kung hindi, baka mauwi sila sa pag-aalerto sa kalaban. Si Elder Zhu Li ay nagmamadaling sumigaw habang nakakaramdam ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na basta na lang tumakas ang matandang iyon.
Ngumisi si Xiaoyan at tumango, ngunit hindi siya kumikibo. Napatingin ang mga mata niya sa direksyon ng tumatakas na grupo. Makalipas ang halos 2 minuto, biglang kumislap ang sinag ng liwanag. Maraming mga figure ang sumugod mula sa direksyong iyon at lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay nakakagulat na grupo ni Yao Ming. Sa sandaling ito, hawak nila ang ilang mga tao sa kanilang mga kamay. Ang kalahating dragon na elder na iyon, na tumakas kanina, ay kasama rin nila. Hahaha. Tuso talaga ang matandang ito, pero ano ang magagawa niya sa lakas ng isang bansheng lang? Inihagis ni Yao Ming kay Xiaoyan ang kalahating dragon na elder, na binugbog na walang malay, at tumawa. Tinanggap ni Xiaoyan ang elder na ito at tinatakan ang kanyang Daochi. Pagkatapos nito, inihagis niya ang taong ito kay He Qing. Dama po ang kanyang mga mata kay Elder Zuli habang tumatawa. Ito ang pinuno ng 9 Serendip Ground Python na si Yao Ming. 9 Serendip Ground Python Tribe. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zuli nang marinig ito. Ang kanyang mga mata ay maingat na tumingin kay Yao Ming habang sinasabi niya. Ito ay usap-usapan na ang 3 malalaking isla ng dragon ay nagpadala ng mga tao upang humingi ng kooperasyon ng ibang tribo upang harapin ang ating Eastern Dragon Island. Hahaha. Itong elder na ito ay hindi kailangang mag-alala. Ang pumayag na makipagtulungan sa 3 malalaking Dragon Island ay ang walang kwentang kapatid kong iyon. Gayunpaman, nabawi ko ang aking posisyon sa punong tribo mula sa kanya. Ngumiti si Yao Ming at sumagot. Ngayon, inimbitahan ako ni Brother Xiaoyan. Kung hindi hahamakin ng Eastern Dragon Island ang tulong na ito, ang aking 9 Serendip Ground Python Tribe ay maaaring magbigay ng tulong sa iyo. Oh, nagulat si Elder Zuli nang marinig ang alok na ito. Dama po ang mga mata niya kay Xiaoyan. Pagkatapos lamang na makitang tumango si Xiaoyan na may ngiti ay nagpakita siya ng matinding kagalakan. Ang kanilang Eastern Dragon Island ay lubhang nangangailangan ng mga reinforcement. Ano ang sitwasyon ng Eastern Dragon Island ngayon? Tanong ni Xiaoyan. Marahang bumantong hininga si Elder Zuli at umiling. Ang kanyang boses ay mababa at malalim. Napakasama. Ang 3 malalaking isla ng dragon ay bumuhos sa buong lugar na ito. Napagpasyahan nilang patayin ang Dragon Emperor bago niya maabot ang kanyang rurok. Ang Eastern Dragon Island ay ganap na kaguluhan. Ang Dragon Emperor ay napapaligiran ng 3 dakilang hari ng dragon. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan. Ang sitwasyon ng Eastern Dragon Island ay mas malala kaysa sa kanyang naisip. Pumunta tayo sa Eastern Dragon Island. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Dahan-daang humigpit ang kamao sa ilalim ng manggas niya. Gaano man kalakas ang 3 dakilang hari ng dragon, imposibleng baliwalain lang niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Xian. Battle Through the Heavens. Kabanata 1478. Pakikipagkitang muli kay Xian. Maging ang liwanag ay nawala sa loob ng madilim na walang laman na kaharian. Ang mundong ito ay monotonous at malungkot. Kasabay nito, ito ay sinalanta ng malaking panganib. Paminsan-minsan ay magkakaroon ng lumalakas na magulong spatial na daloy na maaaring puwersahang makabasag ng isang dalubhasa na Daozun. Kaya naman, maliban sa Ancient Void Dragons, na nagdadalubhasa sa spatial strength, bihira ang sinumang tao o eksperto mula sa ibang lahi na papasok sa walang laman na kaharian. Siyempre, ang ganitong uri ng lugar ay maaaring ganap na malayo at desyerto sa iba, ngunit ito ay lubos na kapakipakinabang para sa Ancient Void Dragon Tribe. Ang magulong spatial flow sa lugar na ito ay hindi lamang nagawang sanayin ang kanilang kontrol sa spatial strength, ngunit nagamit din nila ang puwersa ng pagpunit ng magulong daloy upang sanayin ang kanilang napakalakas na pisikal na katawan. May biglang lumitaw na liwanag mula sa loob ng kawalan. Kung ang isa ay titingin sa direksyon ng liwanag, makikita ang isang napakalaking isla na nakabitin sa kawalan. Bang-bang. Ang napakatinding pagsabog ng enerhiya ay patuloy na ibinubuga mula sa napakalaking isla na iyon. Ang sunod-sunod na alon ng ligaw at marahas na pag-atake ng enerhiya ay nagsimulang walisin sa lahat ng direksyon mula sa isla na parang bagyo. Lahat sa loob ng 100,000 talampakan mula sa islang iyon ay ganap na nawasak.
Napakaraming tao ang seryosong naghihintay sa bakanteng espasyo sa paligid ng isla. Nilaibat ng matalim na mata ang buong isla. Ang sinumang magtatangkang sumingil palabas ng isla ay marahas na dudurog ng bagyo na parang mga pag-atake. Ang mga tropang ito ay nakabuo ng isang airtight dragnet na ganap na nakapalibot sa isla. 20 tao ang nagtatagal sa isang tiyak na lugar sa itaas ng isla. Ang kanilang mga mata ay patuloy na nagwawalis sa grupong ito sa gitna. Isang malamig at mahigpit na mukhang malakas na lalaki ang nakaupo sa gitna ng grupo. Medyo malakas ang aura ng taong ito. Mas malakas pa siya ng kaunti kay Heiching. Siya ay isang dalubhasa na umabot sa ika-9 na pagbabago sa tuktok ng klase ng Daozun. Swoosh! Ang malaking lalaking ito ay matamang nakatitig sa isla sa ibaba. Biglang bahagyang gumalaw ang kanyang mga tenga habang ang kanyang mga mata ay umiikot sa bakanteng espasyo sa di kalayuan. Biglang tumayo ang kanyang katawan habang humihiyaw ng malalim. Mag-ingat ka, may papalapit. Isang kumpol ng liwanag ang biglang kumislap at lumitaw mula sa kaibuturan ng kadiliman matapos ang kanyang huling salita ay tumunog. Lumitaw ito sa isang maikling distansya mula sa grupo sa loob ng ilang mga flash. Heiching. Sila ay mula sa Eastern Dragon Island. Atake. Napakatalas ng mga mata ng malaking lalaki. Nagawa niyang makilala si Heiching mula sa loob ng kumpol ng mga ilaw sa isang sulyap. Bumaba ang ekspresyon niya habang sumisigaw sa malamig na boses. Naiintindihan. Ang maraming tao ay sumigaw sa maayos na paraan matapos marinig ang kanyang sigaw. Maraming malalakas na energy light pillars ang bumaril. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay nagbigay sa kanila ng napakalakas na momentum. Bang! Gayunpaman, isang mahinang boses ang ibinuga habang ang mga liwanag na halijing ito ay papalapit sa kumpol ng mga ilaw. Kinilabutan ang lahat nang makitang sumasabog ang maraming liwanag na halijing iyon. Hindi nagtagal, isang nakakatakot na lakas na hindi kayang labanan ang lumabas sa bakanteng espasyo at marahas na tumama sa kanilang mga katawan. Grog. Ang pag-ataking ito ay walang alinlangan na isang puwersang naglipol para sa mga mandirigma mula sa 3 malalaking isla ng dragon. Ang mga sandata sa maraming mandirigma ay nabasag sa alabok. Maliban sa malaking tao, na umabot sa ika-9 na pagbabago sa tuktok ng klase ng Daozun, ang natitirang mga tao ay nahulog sa Dragon Island sa ibaba. Bastos, sino ka ba talaga? Gulat na gulat ang mga mata ng malaking lalaki nang makita niyang gumuho ang kanilang mga depensa sa isang kisap mata. Mabilis siyang nagpakawala ng mahinang dagandong. Unti-unting naglaho ang umaagos na mga ilaw sa di kalayuan sa harap ng malaking lalaki. Lumabas si Xiaoyan mula sa loob ng isang liwanag. Hindi huminto ang kanyang mga mata sa malaking lalaki sa kanyang harapan. Sa halip, tinangay nila ang Dragon Island sa ibaba. Sa sandaling ito, ang Eastern Dragon Island ay puno ng mga butas. Sumiklab ang matinding-matinding labanan sa buong lugar. Isang ligaw at marahas na enerhiya ang naging dahilan ng pagdilim ng buong isla. Bagamat ang Dragon Island ay nasa ganap na kaguluhan, nakita ni Xiaoyan na ang defensive line ng Eastern Dragon Island ay lumiit mula sa panlabas na rehiyon patungo sa gitnang bulwagan ng dragon. Ang lokasyong iyon ay nasa gitna ng Eastern Dragon Island. Sa madaling salita, maliban sa teritoryo sa paligid ng Dragon Hall, halos 2/3 ng Eastern Dragon Island ay nakuha ng 3 malalaking Dragon Island. Medyo masama ang sitwasyong ito. Nasaan si Ziyan? Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa paligid niya, ngunit wala siyang nadiskubreng pahiwatig ni Ziyan. Kumunat ang noo niya at katatapos lang magtanong nang biglang dumaan ang isang nakakatakot na energy ripple. Bahagyang nabago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito. Inangat niya ang kanyang ulo at hinanap ang pinanggagalingan ng pagbabago-bago ng enerhiya na ito. Nakakita siya ng maliwanag na parang araw na liwanag na nakabitin sa lugar na iyon. Posibleng malabo na makakita ng pares ng mga figure na nagpapalitan ng suntok na may bilis na parang kidlat. Pagkatapos ng bawat palitan, ang mga alon ng nakakatakot na enerhiya na bagyo ay magwawalis. Kung hindi sila malayo sa Dragon Island, ang mga nalalabing alon na ito ay tuluyan ng nawasak ang Eastern Dragon Island.
Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang tumitig sa bilog ng liwanag. Isang apoy ang dahan-daang sumulpat sa magkabilang mata niya, na nagpapahintulot sa kanyang tingin na tumagos sa liwanag at makuha ang lahat ng nasa loob. Isang medyo pamilyar na likod na may mahabang purple na buhok na nagbuga ng malabong enchantment ang unang nakatatak sa kanyang paningin. Sino pa kaya ang pamilyar na kilos na iyon maliban kay Ziyan? Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang hitsura ay hindi na tulad ng isang maliit na batang babae. Sa halip, siya ay naging isang dakilang kagandahan. Ang kanyang matangkad na figure ay nakabalot sa isang dark golden form-fitting armor. Ang baluti ay hindi malaki. Idiniin nito ang kanyang katanji tanging at maayos na katawan, na binabalangkas ang kanyang maganda at sexing kurba. Ang mahinang tukso ay nagtago ng nakakatusok na lamig. Ang maliit na batang babae noon ay naging isang kaakit-akit at nakakabighaning babae. Ang katanji tanging mukha na iyon ay naglalaman ng karagdagang malamig na aura dahil bahagyang nakataas ang kanyang mga kilay. Bagamat bata pa siya, posibleng makakita ng mahinang aura ng awtoridad sa pagitan ng manipis niyang kilay. Kapag siya ay ganap na nag-mature, ang kanyang kilos ng royalty bilang Dragon Emperor ng Ancient Void Dragon Tribe ay matatakot sa sino mang tumitingin sa kanya. Sa tapat ng Ziyan ay nakatayo ang tatlong figure. Ang tatlo sa kanila ay nagtataglay ng medyo may edad na hitsura. Ang bawat aksyon na kanilang ginawa ay nangingibabaw, na nagpapakita ng kanilang mabangis at mapagmataas na kalikasan. Iyan ang tatlong dakilang hari ng dragon, ha? Nakatutok ang mga mata ni Xiaoyan sa tatlong figure. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Naramdaman niya na ang tatlong iyon ay nagtataglay ng lakas na higit kay Yao Ming. Sa madaling salita, ang tatlong taong iyon ay, sa pinakamababa, 3-star daw Sheng. Si Ziyan ay may hawak na mahabang dark golden spear na mas matangkad kaysa sa kanyang katawan habang nakatayo siya sa loob ng light sphere. Sumayaw ang sibat at nagbuga ng maningning na gintong kinang. Nagawa nitong pigilan ang tatlong dakilang hari ng dragon na magkaroon ng kalamangan. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay ganap na pinakawalan. Tila ang kanyang Dragon Phoenix Constitution ang naging sanhi ng kanyang lakas na pumailang-lang. Kung ikukumpara kay Xiaoyan, malamang na siya ay tunay na mailalarawan bilang naabot ang tuktok sa isang hakbang. Bukod dito, mas mataas pa ang peak na ito kaysa kay Xiaoyan. Ang Dragon Phoenix ay nagtataglay ng bloodline strength ng Ancient Void Dragon at ng Heaven Phoenix. Ito ang tunay na pinuno ng mundo ng Magical Beast. Kapag ang isang Dragon Phoenix ay tunay na umabot sa tuktok, ang napakalaking pag-iral na ito ay hindi na kailangang makaramdam ng takot kahit nakaharap ang isang maalamat na Dowdy. Gayunpaman, iyon ay sa hinaharap. Kaunting panahon lamang mula noong naging Dragon Phoenix si Ziyan. Bagamat tumaas ang kanyang lakas sa loob ng ilang taon na ito, hindi pa rin siya sapat para harapin ang tatlong dakilang hari ng dragon, na mas may karanasan kaysa sa kanya. Malinaw na ang matigas na pagtutol na ito ay hindi magtatagal. Roar! Habang si Xiaoyan ay nawala sa isip dahil sa labanan sa di kalayuan, ang malaking lalaki kanina ay biglang naglabas ng dagandong ng dragon. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan matapos magising sa dagandong ng dragon. Inihagis niya ang isang palad sa harap. Ang malaking lalaking iyon, na ang katawan ay mabilis na umatras, ay sumabog sa isang kumpol ng madugong hamog. Ang taong ito ay nagpapadala ng mensahe. Maraming tatlong dakilang dalubhasa sa isla ng dragon ang nagmamadali. Nagsalita si Elder Zuli sa malalim na boses. Pumunta muna tayo sa Dragon Hall. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Marami nga siyang nakitang mga figure na nagmamadali sa direksyong ito. Walang pag-aalinlangan, ginalaw niya ang kanyang katawan at pinona ang daan patungo sa bulwagan ng dragon. Si Yao Ming at ang iba ay nagmamadaling sumunod sa kanyang likuran. Harangan sila. Ang Dragon Island ay naglabas ng maraming malakas na sigaw habang ang grupo ni Xiaoyan ay gumagalaw. Mayroong maraming tatlong magagaling na dalubhasa sa Dragon Island sa harapan na nagtatangkang harangan ang grupo ni Xiaoyan. Napangiti lang si Xiaoyan habang nabuo ang sagabal na ito. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay umikot hanggang sa limitasyon.
Idinilat niya ang kanyang bibig at isang dagat ng apoy ang iniluwa. Ang kanilang nakakatakot na mataas na temperatura ay nagdulot ng pagbabago sa mga ekspresyon ng ilang elite na si Ban Sheng. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ang lakas ng kanyang heavenly flame ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nakaraan. Isang dagat ng apoy ang kumalat sa pamamagitan lamang ng paglaki ng kanyang bibig. Kung ito ang nakaraan, mahihirapan siyang lumikha ng napakalakas na puwersa kahit na naubos niya ang lahat ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay habang hinaharangan ng dagat ng apoy ang mga pag-atake. Pinalibutan ng fire barrier ang kanyang grupo bago sila mabilis na sumugod sa dagat ng apoy. Lumitaw sila sa hangin sa itaas ng bulwagan ng dragon sa loob ng ilang kidlat. Saan kayo nanggaling mga bastos? Naglakas loob kayong makialam sa mga plano ng aming tatlong Great Dragon Island. Isang parang kulog na paputok na sigaw ang tumunog sa sandaling lumitaw si Xiaoyan sa itaas ng Dragon Hall. Agad namang lumitaw ang isang malaking lalaki na may itim na mukha na may malaking katawan na parang unggoy. Siya ay may mabangis na ekspresyon habang siya ay naghagis ng suntok kay Xiaoyan. Ang nakakatakot na lakas ay naging dahilan ng pagkawala ng hangin sa loob ng 1,000 talampakan sa isang iglap. Xiaoyan, mag-ingat. Siya ang unang commander ng Western Dragon Island, si Zuan Mo. Siya ay may lakas ng isang 2-star Dao Sheng. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zuli nang makita ang malaking lalaking itim ang mukha. Nagmamadali siyang sumigaw sa proseso. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas. Isang malumanay na puwersa ang naghatid sa lahat sa Dragon Hall sa ibaba bago niya inikat ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay biglang namamaga at naging isang gintong higanti na hindi mababa sa kabilang partido sa isang kisap mata. Pagkatapos nito, naghagis siya ng suntok at nabangga si Zuan Mo sa harap ng maraming gulat na pares ng mga mata. Mawala. Ang galit na parang kulog na dagandong ni Xiaoyan kay Xiao ay biglang sumabog sa kalangitan sa sandaling nangyari ang sagupaan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1479. Pagputok ng malaking labanan. Klang. Dalawang malalakas na malademonyong figure ang biglang nagsagupaan sa langit. Ang isang biglaang tunog ng metal ay sinamahan ng isang nakakatakot na bagyo habang ito ay biglang tumawid sa kalangitan. Ang mga eksperto mula sa magkabilang panig sa loob ng 1,000 talampakan radius ay pinalipad ng bagyo. Ang dugo sa loob ng kanilang katawan ay marahas na damaloy sa proseso. Sumabog ang hangin at ang gininto ang liwanag na higanti, na binago ni Xiaoyan, ay bahagyang nanginag. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang malaking lalaking iyon na nagngangalang Zuan Mo sa kabilang panig ay napaatras ng ilang hakbang. Ang bawat hakbang niya ay bumagsak sa maraming madilim na bakanteng espasyo. Brat, may kakayahan ka. Bumalandra ang sorpresa sa mukha ni Zuan Mo matapos siyang mabigang makakuha ng bentahe sa banggaan na ito. Ang kanyang mga mata ay medyo seryoso habang nakatingin kay Xiaoyan, na nasa di kalayuan, at malamig na ngumiti. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan si Zuan Mo. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang lakas ng tatlong malalaking isla ng dragon ay talagang makapangyarihan. Kasama rin sa kanilang mga nasasakupan ang napakalakas na eksperto. Kung si Xiaoyan ay hindi umasa sa King Kong Glass Body, ang kanyang malakas na katawan na napino ng maraming natural na kayamanan, at ang Heaven Phoenix Essence Blood, hindi sana siya makakamit sa pisikal na sagupaan kanina. Brat, sino ka ba talaga? Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Ang mga usapin ng aking Ancient Void Dragon Tribe ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng ordinaryong tao. Tumingin si Zuan Mo kay Xiaoyan habang sumisigaw ito sa malamig na boses. Hindi na pinansin ni Xiaoyan ang malamig na sigaw ni Zuan Mo. Lumipat ang kanyang mga mata sa hilagang kanluran. Dalawang figure ang nagmamadali mula sa malayo na parang kidlat na bilis. Lumitaw sila sa tabi ni Zuan Mo sa loob ng ilang iglap. Kasabay nito, isang malamig na boses ang mabilis na napalabas. Zuan Mo, bakit ka pa nag-aaksaya ng hininga? Atakihin mo lang siya at hulihin. Malamang na mananalo ang tatlong dakilang hari ng dragon. Walang dapat magkamali bago ito. Ang dalawa na lumitaw sa harap ni Zuan Mo ay isang matandang lalaki na may berdeng damit at isang matandang lalaki na may dilaw na damit.
Ang dalawang ito ay mukhang matanda na, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng matinding lamig. Maliwanag, hindi sila maawang mga tao. Seryoso ang mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang dalawang matandang ito. Ang kanyang mga talukap ng mata ay hindi sinasadyang nagsimulang umikot. Batay sa kanyang sentido, masasabi niya na ang dalawang ito ay medyo mas malakas kaysa kay Zuan Mo. Sila ang nasa tuktok ng Intermediate 2-star Daosheng class. Sinusubukan ba ninyong tatlo na ay bully ang aming Eastern Zuan region dahil sa tingin mo ay wala kaming kasama? Isang galit na sigaw ang biglang lumabas mula sa bulwagan ng dragon pagkatapos lumitaw ang dalawang matandang lalaki. Naramdaman ni Xiaoyan ang pag-iiba-iba ng espasyo sa paligid niya nang lumitaw ang dalawang mapuputing buhok na matandang lalaki na may kakaibang matalas na mata. Xiaoyan, ito ang una at pangalawang elder ng aming Eastern Dragon Island. Nagmamadaling lumapit si Zuli at ipinaliwanag kay Xiaoyan kung sino itong dalawang matandang may puting buhok. Pagbati sa dalawang elder. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang paliwanag na ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay habang nakaharap sa dalawang nakangiting matanda. Hindi kailangang maging magalang ang maliit na kaibigang si Xiaoyan. Kaibigan ka ng Dragon Emperor. Natural, isa kang mahalagang bisita ng ating Eastern Dragon Island. Talagang tinulungan mo kami sa pagkakataong ito. Tatandaan ng aking Eastern Dragon Island ang pabor na ito. Isang maputi ang buhok na matandang may hawak na hugis dragon na tungkod na sumulyap kay Xiaoyan habang unti-unting sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Medyo magalang din ang boses niya. Ang lalaking may berdeng damit na iyon ay ang First Elder ng Western Dragon Island. Siya ay tinatawag na Zumo at isang Intermediate 2-star Daosheng. Ang matandang iyon na may dilaw na damit ay ang First Elder ng Southern Dragon Island. Siya ay tinatawag na Laishan at nagtataglay ng katulad na lakas bilang Zumo. Marahan na sinabi ni Zuli kay Xiaoyan. Ang dalawang taong ito, kasama si Zuan Mo, ay maaaring ituring na pinakamataas na ranggo na commander ng tatlong malalaking isla ng dragon maliban sa tatlong dakilang hari ng dragon. Silang tatlo ang namamahala sa Open Siba laban sa Eastern Dragon Island. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Medyo naalog ang puso niya. Ang tatlong 2-star Daosheng ay isang line-up na hindi maaaring alisin ng isang ordinaryong paksayon. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay talagang karapat-dapat na maging pinakamalakas na tribo sa Magical Beast World. Bukod dito, ito ay isang sitwasyon kung saan sila ay naghiwalay. Kung sila ay magkaisa, hindi sila magiging mababa sa Han Clan, Gu Clan, o iba pang super factions. Matandang Qingshan, ipagpapatuloy ba ninyong lahat ang matigas na paglaban na ito pagkatapos ng mga bagay na umunlad sa yugtong ito? Dapat ninyong malaman na sa patuloy na paglalaban, ang lakas ng Eastern Dragon Island ay ganap na mauubos. Ang berdeng nakasuot na First Elder mula sa Western Dragon Island ay tumingin sa matandang lalaki na may hawak na tungkod at malamig na tumawa. Hindi papayag ang aking Eastern Dragon Island sa inyong mga taksil, na nakalimutan na ang mga alituntunin ng tribo, na magpatuloy, kahit na kailanganin nating maubos ang ating huling tao. Ang First Elder ng Eastern Dragon Island, na tinawag na Qingshan, ay inilibot ang kanyang mga mata at nagsalita sa mahinang boses. Titingnan ko lang kung mananatiling ganito kay tigas ang dila mo pagkatapos tapusin ng tatlong Dragon King ang Dragon Emperor mo. Ang First Elder Zumo mula sa Western Dragon Island ay tumawa at nagsabi. Kung bibilanggan natin ang oras, ang mga reinforcement na ipinadala ng tribo ng Heaven Demon Phoenix ay malamang na malapit nang dumating. Sa oras na iyon, makikita ng matandang ako kung paano mo lalabanan. Walang hiyang kapwa. Ang Ancient Void Dragon at ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay magkaaway. Nakalimutan mo ba ang ganoong puot? Hindi ka karapat-dapat na maging isang tribal member ng Ancient Void Dragon Tribe. Noon, ang Dragon Emperor ay nagsisikap sa pag-aayos sa inyong lahat. Ang iyong kamalayan ay kinakain ng lahat ng mga aso. Ang Second Elder mula sa Eastern Dragon Island ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na nagmura. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Zuan Mo ay bahagyang naging hindi natural pagkatapos marinig ng Second Elder na binanggit ang Dragon Emperor. Sa wakas ay sumagot sila ng ilang sandali.
Ang Dragon Emperor ay nawawala sa loob ng libu-libong taon. Malamang nawala na siya sa mundong ito. Tungkol naman sa Heaven Demon Phoenix Tribe, tatapusin natin sila kapag tayo ay nagkaisa. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay napakatagal nang nahiwalay. Dapat itong magkaisa sa lalong madaling panahon, ngunit lahat kayo ay humaharang sa pagkakaisa. Anong kalokohan? Ang Dragon Emperor ang nagtataglay ng tunay na royal bloodline. Ang tatlong dakilang hari ng dragon ay bahagyang magkakamag-anak kung iyon, ngunit nang ahas ka pang ipahayag ang pag-iisa ng Ancient Void Dragon Tribe. Dahil sa kanilang makasariling pagnanasa kung kaya't pinaghiwalay nila ang Ancient Dragon Clan noon. Sigaw ni First Elder Qingmo. Si Xiao Yan sa tabi ay naunawaan ang sitwasyon matapos marinig ang palitan ng dalawang panig. Lahat ng miyembro ng Ancient Void Dragon Tribe ay nagnanais ng pagkakaisa, ngunit lahat sila ay may iba't ibang ideya. Kaya naman, sa kalaunan ay nagresulta ito sa pagsiklab ng malaking digmaang ito. Hindi mo na kailangang hintayin ang mga miyembro ng Heaven Demon Phoenix Tribe. Nagkataon na nakasalubong ko sila sa daan at pinadala sila sa pag-iimpake. Hindi nais ni Xiao Yan na maunawaan ang mga pagkakaiba ng opinyon sa loob ng tribo ng Ancient Dragon. Ang tanging bagay na naiintindihan niya ay mayroon siyang napakalalim na relasyon kay Ziyan. Sa kabilang banda, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa tatlong dakilang hari ng dragon. Natural na pipiliin niya si Ziyan. Hinawakan niya ang lugar sa ibaba gamit ang kanyang kamay. Isang figure ng tao ang lumitaw sa loob nito. Ito ay ang kinhuang ng tribong Heaven Demon Phoenix. Ano? Nagulat ang magkabilang panig nang marinig ang mga salita ni Xiao Yan. Nagmamadali nilang inilipat ang kanilang mga mata at nakita si Kun Huang, na nasa isang selyadong estado. Ikaw bastos. Ang lakas ng loob mong bastos ka na sirain ang mga plano ng aming tatlong malalaking isla. Tinitigan ni Zuan Mo si Xiao Yan habang galit na sumisigaw. Kayong dalawa, bakit nag-aaksaya pa kayo ng hininga sa kanya? Atakihin at patagin itong Dragon Hall. Oo, ang mga First Elder ng Western at Southern Dragon Island ay dahan-dahang tumango nang marinig ang utos na ito. Naglabas ng dagandong ng dragon ang kanilang mga bibig. Hindi nagtagal, dumaan ang daan-daang ilaw mula sa di kalayuan. Huminto sila sa ere sa itaas ng Dragon Hall. Ang 10 tao na namumuno sa grupong ito ay nagtataglay ng sobrang nakakatakot na aura. Nakarating na silang lahat sa klase ng Bansheng. Ang natitirang mga tao ay halos nasa itaas ng ikalimang bituin ng klase ng Daozun. Roar! Maraming dagandong ng dragon ang lumabas mula sa bulwagan ng dragon sa ibaba matapos makita ang mga eksperto mula sa tatlong malalaking isla ng dragon na nagtitipon. Kaagad, lumitaw ang rumaragasang tunog ng hangin. Maraming figure ang lumitaw sa likod ni Xiao Yan sa maayos na paraan. Ang kanilang mga mata ay walang awang nakatingin sa malaking grupo ng mga tao sa di kalayuan. Ang Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang mabilis na umikot. Ang kapaligiran ng buong lugar ay naging sobrang tensyon habang ang mga eksperto mula sa magkabilang panig ay humakbang pasulong. Bang! Isang malakas at malinaw na pagsabog ng enerhiya ang biglang bumuga sa malayong espasyo habang magkaharap ang magkabilang panig. Ang biglaang pagsabog na ito ay nabasag din ang mukha. Maraming makapangyarihang aura ang nagsimulang sumibol sa kalangitan. Sugod. Ang mga eksperto mula sa magkabilang panig ay tila naging mabangis na tigre na bumaba sa mga bundok na may mababa at malalim na dagandong. Lahat sila ay sumugod. Sa isang iglap, ang buong lugar ay naging ganap na kabuluhan. Isang matinding magulong labanan ang sumiklab. Bang bang bang. Ang sumiklab na labanan ay nagdulot ng pagkasilaw sa isa. Bagamat ang bilang ng mga eksperto mula sa tatlong malalaking isla ng dragon ay mas marami kaysa sa Eastern Dragon Island, malinaw na hindi madaling lunukan ang lakas ng pakikipaglaban ng Eastern Dragon Island. Kaya naman, ang labanan ay bumaba sa isang parang siso na pagkapatas pagkatapos na sumiklab ang labanan. Bang! Tinamaan ng palad ni Xiao Yan ang isang dalubhasa na naabot na ang rurok ng klase ng Daozun, na pinilit ang eksperto na dumura ng dugo at umatras. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan nang lumitaw siya sa tabi ng ekspertong si Daozun. Pagkatapos nito,
Hinawakan niya ang kamay ng Daozun at ginamit siya bilang sandata sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Marahas niyang binasag ang tuktok na Daozun na ito sa isang piling bansheng. Ang nakakatakot na puwersa ay naging sanhi ng pagsabog ng braso nitong pinakamataas na eksperto sa klase ng Daozun. Kasabay nito, sinaktan ng eksperto ang elite na si Bansheng hanggang sa ang Bansheng ay dumura ng dugo at lumipad pabalik. Biglang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo matapos ipadala ang Bansheng na iyon na lumilipad. Napatingin ang mga mata niya sa bakanteng espasyo sa di kalayuan. Ang larangan ng digmaan doon ay ang pinakamahalaga. Ang huling resulta nito ang magdedetermina sa kinalabasan ng digmaan ng sinaunang Dragon Tribe na ito at magpapasya sa huling mananalo. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Light Cluster na iyon ay naging sanhi ng paglubog ng puso ni Xiaoyan. Pagod na pagod si Ziyan. Napaatras siya ng pinagsamang pag-atake ng tatlong Dragon King. Dalawang Elder, ang Tribal Chief Yao Ming ang tutulong sa inyong dalawa na harapin si Zuan Mo at ang dalawa pa. Tutulungan ko si Ziyan. Biglang naging matalim ang mga mata ni Xiaoyan habang huminga siya ng malalim na hangin. Ang kanyang bibig ay naglabas ng isang mahigpit na alulong. Nagkahiwalay ang isang pares ng malalaking berde-pulang pakpak ng buto. Harangan mo siya. Agad na nagulat si Zuan Mo at ang dalawa pang First Elder nang makitang gumalaw si Xiaoyan. Bago sila makahabol, si Yao Ming at ang First Elder at Second Elder mula sa Eastern Dragon Island ay nagmamadaling lumapit at hinarangan sila. Ang mga buto ng pakpak ni Xiaoyan ay na-flash sa sandaling nangyari ang sagupaan na ito. Isang tunog ng kidlat ng hangin ang lumitaw. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling lumabas ng Eastern Dragon Island na parang kidlat na bilis habang nagmamadali siyang patungo sa larangan ng digmaan sa bakanteng espasyo. Tatlong dakilang hari ng dragon, nais kong makita kung gaano kayong nakakatakot. Battle Through the Heavens. Kabanata 1480. Tatlong dakilang hari ng dragon. Bang! Ang mahabang Dark Golden Spear ay parang isang galit na umaatungal na dragon na pumutol ng maliwanag na arco sa kawalan bago ito walang awa na hamampes sa kamay ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may korona sa kanyang ulo. Nag-transform na ang kamay niya na parang kuko. Ang nakakatakot na puwersa ay nakabasag ng napakaraming kaliskis sa Dragon Claw. Sa sandaling umalis ang mahabang sibat na iyon sa maselang at magandang figure. Isa pang figure ang nagsimulang lumapit sa paraang parang multo. Isang napakatalam na hangin ng palad na walang pag-aalinlangan at walang awang hamampes patungo sa magandang figure. Naningkit ang mga mata ng mayari ng magandang figurang iyon nang maramdaman ang palihim na pag-atake nito. Ang matangos niyang ilong ay nagbuga ng mahinang sipon. Sa isang pag-iling ng kanyang braso, ang mahabang sibat na iyon ay tila nakakonekta sa isang kadena habang ito ay agad na umindayog sa isang arco na nagpapakilos ng kaluluwa, na bumubuo ng isang kalahating globo na malakas na tumama sa matalas na hangin ng palad. Sumabog ang malakas na puwersa at napilitang umatras ang dalawa bago nila tuluyang napatatag ang kanilang mga katawan. Hahaha! Talagang karapat-dapat itong maging konstitusyon ng Dragon Phoenix. Ang lakas nito ay talagang ganito kalakas. Ang nabigong sorpresang pag-atake na ito ay naging sanhi ng hindi sinasadyang papuri ng lalaki. Tumawa siya. Pamangkin Ziyan. Bakit kailangan mong ipagpatuloy ang matigas na pagtutol na ito? Bagamat nagtataglay ka ng napakabihirang konstitusyon ng Dragon Phoenix, hindi ka pa mature. Masyado ka talagang walang muwang kung iniisip mong labanan kaming tatlo ng mag-isa. Western Dragon King, dapat tumigil ka na sa pag-arte sa harap ko. Sinamantala ninyong tatlo ang pagkawala ng aking ama para hatiin ang Ancient Void Dragon Tribe, na nagresulta sa kasalukuyang estado ng Ancient Void Dragon Tribe. Hindi masyadong sabihin na kayong tatlo ang mga makasalanan ng tribong ito. Madilim ang mukha ni Ziyan habang ang lamig ay kumalat mula sa kanyang maputlang lilang mga mata kasabay ng pagtawa. Hihihi. Kaming tatlo ay nagtataglay din ng royal bloodline. Lohikal lang na iproklama namin ang sarili naming mga hari. Kailan pa kaya kami mapag-alitan ng isang batang tulad mo? Malamig na sabi ng isang medyo makulimlim na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pamangkin Ziyan, ang mga pagkatalo mula sa panloob na salungatan sa loob ng tribo ng Ancient Dragon ay masyadong matindi.
Bakit hindi ka maka-atras at maiwasan ang labanang ito? May isang lalaking nakasuot ng maharlikang damit sa gitna ng tatlo. Ang taong ito ay palaging may ngiti na nakasabit sa kanyang mukha, na nagbibigay sa isa ng magandang impresyon dahil palagi siyang mukhang palakaibigan. Gayunpaman, tanging ang mga pamilyar sa kanya ang nakakaalam na ang Northern Dragon King na ito ang pinaka-nakakatakot sa tatlong dakilang Dragon King. Hindi lamang siya nagplano ng 1 tonelada, ngunit gagamitin din niya ang lahat ng paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Ang mungkahi na makipagtulungan sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay ginawa niya. Pinandilatan ni Xian ang Northern Dragon King na may labis na pag-ayaw. Ang taong ito ay ang taong sasaksakin ng isang tao sa likod. Noon, ang 2 pang Dragon King ay tinukso niya na humiwalay sa tribo ng Ancient Dragon. Sa kalaunan ay humantong ito sa kanilang pagsasagawa ng split na lubhang nakapinsala sa tribo ng Ancient Void Dragon. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang magkaroon ng royal bloodline ng Ancient Dragon? Matatapos talaga ang Ancient Dragon Tribe kung mapupunta ito sa iyong mga kamay. Nagsalubong ang kilay ni Xian. Napuno ng madilim na aura ang buong pagkatao niya habang malamig na sumisigaw. Napangiti ang Northern Dragon King nang marinig ang kanyang mga salita. Mahina niyang sinabi. Dahil matigas ang ulo ng pamangkin na si Xian, madakip lang kita sa pamamagitan ng puwersa. Kapag nasaksihan mo na ang kaunlaran ng ating Ancient Dragon Tribe sa hinaharap, natural na mauunawaan mo kung ano ang ginagawa ko ngayon ay tama. Dapat tayong umatake. Huwag magpatuloy na mag-antala. Baka magbago ang sitwasyon. Ang Western Dragon King at Southern Dragon King ay nag-alinlangan sandali matapos marinig ang boses ng Northern Dragon King. Pagkatapos nito, marahas silang tumango. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo dahil lang sa mas marami ang iyong numero? Naging malungkot ang mukha ni Xian matapos niyang makitang naghahanda na muli silang tatlo sa pag-atake. Gumalaw ang katawan niya at napaatras siya. Isang pares ng 1,000 talampakang malalaking pakpak ng Phoenix ang kumalat mula sa kanyang likuran. Ang mga pakpak ng Phoenix na iyon ay naka-flap at isang nakakatakot na lakas ang bumangon mula sa kanila. Atake. Ang mga pakpak na ito ay naging sanhi ng pagsimangot ng Northern Dragon King. Isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw at ang kanyang katawan ang nanguna sa pagmamadali. Ang Western at Southern Dragon na mga hari ay sumunod malapit sa kanya. Yellow Spring Finger. Yellow Spring Palm. Nagsisimula palang gumalaw ang kanilang mga katawan nang biglang umalangaw-ngaw ang isang paputok na sigaw mula sa bakanteng kalawakan. Isang malaking daliri at palad ang biglang bumaba mula sa langit at walang awa na dumurog sa tatlo. Sino kang maliit na magnanakaw? Ang lakas ng loob mong makialam sa mga usapin ng aking Ancient Void Dragon Tribe. Ang biglaang pag-atake na ito ay naging dahilan din ng pagkagulat ng tatlong Dragon King. Mabilis nilang iwinagayway ang kanilang mga manggas at isang nakakatakot na puwersa ang bumaril sa bilis na parang kidlat bago basagin ang Yellow Spring Finger at ang Yellow Spring Palm. Agad na ibinaling ng tatlo ang nagyayelong mga mata matapos basagin ang palad at daliri. Sa wakas ay huminto ang kanilang mga mata sa isang payat na figure na nagpapakpak ng isang pares ng berdeng pulang pakpak ng buto. Ang figure na ito ay nanatiling suspendido sa hangin sa isang maikling distansya mula sa kanila. Brat, hinihiling mo bang mamatay? Nang makita ang kanilang attacker, isang lamig ang bumungad sa mata ng hari ng Southern Dragon habang siya ay sumisigaw. Xiaoyan. Si Xian, na nagpapakpak ng kanyang 1,000 talampakang malalaking pakpak ng Phoenix, ay nagulat din dahil sa figurang ito. Ang kanyang magagandang mata ay dumulas habang ang saya ay mabilis na sumilay sa kanila. Di nagtagal, ang kagalakang iyon ay napalitan ng pag-aalala habang siya ay sumigaw ng malakas. Xiaoyan, anong ginagawa mo dito? Hindi ka katugma para sa kanila. Umalis ka na. Sa kasalukuyang lakas ni Xian, natural na nakikita niya ang lakas ni Xiaoyan sa isang sulyap, isang advanced 1-star daw siyang. Bagamat ang bilis ng pagpapabuti na ito ay medyo nakakagulat, ang mga kalaban sa pagkakataong ito ay ang kilalang tatlong dakilang hari ng dragon ng Ancient Void Dragon Tribe. Gaano katagal mo kailangan? Hindi pinansin ni Xiaoyan ang sigaw ni Xian. Ang tanging ginawa niya ay nagtanong.
Masasabi niyang naghahanda si Ziyan ng isang malakas na welga. Maliwanag, ito ay nangangailangan ng maraming oras upang maghanda. Nagulat si Ziyan nang marinig ang kanyang tanong. Marahan niyang itinikom ang kanyang mga ngipin bago sumagot kay Xiaoyan. 10 minuto. Ipaubaya mo sila sa akin. Marahang antong hininga si Xiaoyan at marahang sumagot. Ikaw. Kumunat ang noo ni Ziyan. Napatingin siya sa medyo payat na likod. Ang 3 dakilang hari ng dragon ay ang nangungunang eksperto sa kontinente. Ang mga hari ng kanluran at timog na dragon ay naging advanced 3-star Daosheng. Mas malakas pa ang Northern Dragon King na iyon. Mayroon na siyang kalahating talampakan sa ika-4 na bituin ng klase ng Daosheng. Kung silang tatlo ay magtutulungan, kahit isang unang 4-star Daosheng ay hindi makakalaban sa kanila. Hindi gaanong kailangang sabihin para kay Xiaoyan, na isang advanced 1-star Daosheng. Anong mapagmataas na salita? Malamig na umungol ang Western Dragon King. Ang isang advanced 1-star Daosheng class expert ay maaaring magmukhang napakalakas sa paningin ng iba, ngunit mahirap para sa isang taong may ganitong lakas na pukawin ang anumang gulo sa harap nila. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang pangungutya ng kabilang partido. Mabilis na pinagdikit ang 2 kamay niya. Pagkatapos nito, maraming lubhang komplikadong mga selyo ng kamay ang nabuo. Kasabay nito, ang espiritual na lakas sa kanyang noo ay nagsimulang gumalaw. Huwag mo siyang kalagkarin. Sabay tayong 3 sa pag-atake. Kumunat ang noo ng Northern Dragon King. Ang kanyang likas na maingat na sarili ay ayaw makipagsapalaran. Kahit na ang kabilang partido ay isang 1-star Daosheng lamang, iginiit pa rin niya na silang 3 ay lumaban ng buong lakas at patayin siya bago humarap kay Ziyan. Ang kanluran at timog na mga hari ng dragon ay napaikot ang kanilang mga bibig nang marinig ang mga salitang ito. Nakaramdam sila ng kaunting paghamak sa pagiging maingat ng Northern Dragon King, ngunit hindi sila nagsalita o nakipagtalo sa kanya. Sabay-sabay na nagsilabasan ang 3 nilang katawan. Ang matatalim na nakamamatay na pag-atake ay sumipol kay Xiaoyan. Chi-chi. Ang mga sil na nabuo ng mga kamay ni Xiaoyan ay nagbago sa bilis na parang kidlat. Kasabay nito, ang kanyang espiritual na lakas ay biglang lumabas sa kanyang noo. Naging 1,000 talampakan ang laking illusory figure na bumabalot sa kanyang katawan. Ang illusory figure na iyon ay biglang bumuka ang malaking bibig nito pagkatapos mabuo ang mga sil. Isang kakaiba at nakakatakot na ripple ang lumabas sa bibig nito na parang bagyo. Yellow Spring Divine Anger. Mo. Malinaw na alam ni Xiaoyan ang malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng 3 dakilang hari ng dragon. Imposibleng magtiis man lang siya ng 5 minuto sa isang sagupaan. Kaya naman, pinakawalan niya ang nag-iisang Tian class high-level na Dao skill na nasanay niya, ang Yellow Spring Divine Anger. Matapos lumabas ang kakaibang tunog mula sa bibig ng napakalaking ilusyon na figure. Ang walang laman na kaharian ay tila biglang tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nagbago ang mga ekspresyon ng 3 dakilang hari ng dragon. Natuklasan nila ang nakakatakot na pag-atake ng Sonic Wave na nagmula sa lahat ng direksyon sa sandaling ito. Espiritual na pag-atake. Mag-ingat. Ang mukha ng Northern Dragon King ay natatakpan ng seryosong ekspresyon. Hindi niya inaasahan na magpapakawala si Xiaoyan ng isang espiritual na pag-atake. Ang mga pisikal na katawan ng Ancient Void Dragon Tribe ay maaaring napakalakas, ngunit sila ay mga magical beasts pa rin. Ang espiritual na lakas ay ang kahinaan ng magical beasts. Sa kabutihang palad, walang maraming eksperto sa kasalukuyang kontinente ng Daoqi na alam kung paano gamitin ang spiritual strength para umatake. Gayunpaman, hindi marami ang hindi nangangahulugang wala sila. Isang halimbawa ay si Xiaoyan. Buzz. Ang walang laman na kaharian ay nagsimulang manginig sa sandaling ito. Magkapit kamay tayo. Agad na naramdaman ng Northern Dragon King ang isang kilig na pakiramdam na lumabas mula sa kanyang ulo matapos ang Sonic Wave ay mailipat sa kanyang tainga. Padabog niyang sigaw at nagsama-sama silang 3. Dumating na ang nakakatakot na sonic attack na iyon bago nila tuluyang mailipat ang kanilang Daoqi. Ang nakakatakot na bilis ng pag-atake na iyon ay naging sanhi ng matinding pagkatalo ni Xiaoyan noon.
Sa pagkakataong ito, nahuli na niya ang tatlong Dragon King na walang bantay. Wala silang masyadong oras para ipagtanggol ang nakakatakot na bilis na iyon. Bang! Mabilis na dumating ang espiritual na pag-atake at mabilis ding nawala. Ang katawan ng tatlong Dragon King ay nagbuga ng malalim na tunog ng tumagos ang sonic wave sa kanilang katawan. Grog! Sandaling nanigas ang tatlong nanigas na katawan. Parehong namutla ang mukha ng Western at Southern Dragon King. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik. Ang matinding sakit ng pagkahiwa ng talam ay patuloy na lumalabas sa kanilang isipan, dahilan upang magkaroon sila ng udyok na mapunit ang kanilang mga ulo. Munting bastos, paghiwalayin kita habang nabubuhay ka pa. Bahagyang bumuti ang kalagayan ng hari ng Northern Dragon, ngunit medyo mapatla rin ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napakabangis habang nakatingin kay Xiaoyan, na nasa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang brutal at isang pagpatay na layunin. Ang mataimtim na mukha ni Xiaoyan ay nagsiwalat ng ngiti habang tinitingnan niya ang masasamang mata ng tatlong individual na iyon. Nagbago ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay. Idinilat niya ang kanyang bibig at dahan-daang lumabas ang mahinang boses. Explode. Nanliit ang mga mata ng Northern Dragon King sa sandaling ilabas ang kanyang boses. Para bang may nadetect siya. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo, at nakita niya ang isa pang Xiaoyan na lumilitaw ilang metro sa likuran. Sa sandaling ito, mayroong isang Fire Lotus na binubuo ng 5 magkakaibang kulay sa kamay ni Xiaoyan. Ang Fire Lotus na ito ay dahan-daang umiikot. Inangat ng Xiaoyan na iyon ang kanyang ulo nang lumingon sila sa kanila. Binigyan niya sila ng isang misteryosong ngiti. Ang magandang 5 kulay na Fire Lotus na iyon ay sumabog na parang isang magandang paputok sa kanyang mga kamay.